Senado, magpo-pull out na ako sa VP race, wala na ako sa politika. They can sue me, whatever. Andiyan dyan, saksing buhay si Ted at yung mga nakikinig sa atin. At ito in-announce ko to, buong sambayan ng Pilipino ang saksi dito. Hindi mo na kailangan ng affidavit. Pagka sumabit ako dito, tapos na. Kasuhan nyo ko, wala na akong mukhang iharap dito sa mundo. Huwag na tayo magdramahan kasi ganito, no? Nung last na yung spokesman na nagsabi, hindi daw totoo, inexistent daw. Dito rin sa ABS-CBN nagsabi yun. Yung pala sinungaling. Sinabi mismo, nung nagkabistuhan na kasi may nag-deposit, lumabas, umamin na obliga si Mayor Duterte. Ngayon, may mga drama na naman. Alam nyo, hindi mawawala yan. They are buying time para umabot sila ng eleksyon. I will not give them that. Kung meron tayong panahon, I will give them that, but hindi natin gagawin yan. Opo. Senator Sani. Senator. Opo. Yung mga sources, ito lang po, Mr. Ted. Yung ating mga informante, I will protect them. Kaya lumalabas tong impormasyon na to dahil alam nila na kaya ko silang proteksyonan. So, hindi ko gagawin yan. I will not fall into that trap at i-expose sila. Apo. Senator, please hold on. Let's listen to Attorney Paula. Attorney Paula, go ahead. Apo. Okay, I understand po where he's coming from. Pero ang amin lang po, sir, bakit po kayo takot mag-execute ng affidavit? Mabilis lang po naman yan ina-execute. You only type it down, you swear an oath, you go to a notary, and he notarizes it. Para lang po ma-verify na totoo. Yung sinasabi niyo po na kaya niyong proteksyon yung inyong mga tao, opo, naniniwala po kami. Wala naman pong harm na pupunta sa kanila. Hindi po kami nagsisinungaling. Sinasabi po namin, hindi nag-i-exist yung ₱1,000,000 account. Yun po ang aming sinasabi. Ngayon po, sir, bakit po natin ito tolerate? I'm sorry po I am very idealistic when it comes to the law. And being a young lawyer, I stand that rule of law should prevail. Sa akin po, sir, bakit po ba ayaw natin sundin ang batas? Bakit po pagkalaban okay lang na gamitin natin rules outside the law? Bakit po hindi pwede? Bakit po ganon, sir? May have an answer for that. Sorry, I'm just very passionate about the law. Okay, ganito, no? Una-una, wag niyo akong paandaran about rule of law kasi yung mismong amo ninyo, si Mayor Duterte, ang nagsasabi na... Hello, gentleman, Senator Sani, sandali lang, ito na naman po tayo, nagkasabay-sabay eh. So, Attorney Paula, tapos ka na, no? Pwede na bang magsalita si... sige. So, okay, go ahead, Senator Sani. Okay. Sabi ko nga, wag tayong paandaran dyan sa mga ganyan mga legal obstacles, mga technicalities. Ginawa na po ni Vice President Pina yan. Hindi umubra. So ngayon, ganito. Yung amo nyo mismo, rule of law, siya nga mismo nagsasabi na pumapatay siya ng tao. Kaya wag nyo akong paandaran. Natanggal yung tapang niya dito. Kasi ganito, no? Excuse me, I'm still talking. Ganito yan. Maliwanag ko, simple. Hindi ako natatakot na affidavit. Hindi nga ako natakot sa kanya na in-expose ko ito eh. Kasi yung mga ganyan na mga palusot na ganyan, misdirection yan. Simple lang. Pumirma ka ng affidavit, nang hamon siya nung Marso waiver pala. Nang hamon siya nung Marso na magpapirma daw ng waiver lahat ng presidential candidates para transparent. Ngayon na medyo may akusasyon sa kanya, hindi na siya pipirma. So, dyan yung makikita kung sino talaga yung natatakot at may tinatago. Okay, so Senator Sani, let's hold on. Attorney Paula, please. Sinabi na nga po niya, sir, pipirma po siya. Hindi po siya natatakot. At yung, if I don't get you wrong, sir, so wag na po tayo sumunod sa batas. Yun po ba ang sinasabi ninyo? Pag meron tayong gustong gawin, wag baliwalain na natin yung batas. Gawin na lang natin kung anong gusto natin gawin. Yun po ba ang yung sinasabi, sir? Kasi po, I'm not for Vice President Binay, but I think he has his rights also. Hindi po na akusahan po natin na hindi po valid. Kaya po tayo mayroong Korte Suprema, kaya po tayo may institusyon. Pag hindi po natin po sinunod, sir, kaya ano na po mangyayari sa ating bansa? Kaya sa amin lang po, sir, let us put the imprimatur of the law. Execute an affidavit. It's as simple as that. Kung totoo po ang inyong sinasabi, ilagay niyo po sa affidavit, sir. Yun lang po ang amin. Okay, sige po. So I'm giving you, Senator Sani, your answer to the statement of Attorney Paula, and after this one, I'm going to give Attorney Paula
the closing statement, and you, Senator Sani. Go ahead po, Senator Sani. Okay. Ganito po yan. Sino ba ang nagsasabi na naglalabag tayo ng batas? Doon sa investigasyon ni Vice President Binay, wala tayong nilabag na batas. Lahat po ng investigasyon, nag-gather tayo ng evidence, saklaw po yan nung mandato namin at kapangyarihan ng Senado. Yung ginawa po namin yan, precisely, kaya nga kami humihingi ng waiver sa kanya ng bank secrecy, precisely because we want to follow the rule of law. Ngayon, wag mo akong paliktarin, Attorney Paula, no? Kumaga dito, palulusutan nyo pa kami. Natumbok namin, may akusasyon ako, 2.4 billion pesos ang kanyang pera sa accounts niya. Simple lang yan. Prove me wrong by signing the waiver. Tapos, pag nagkamali ako, tapos na, ora mismo magre-resign ako. Wala nang, wag na natin paikot-ikutin pa dyan sa mga rule of law niyan kasi wala naman naglalabag ng batas dito.